Maya-maya pa ay nakaabot na kina Kinjo at Imaizumi sina Naruko at Makishima pero humahabol sa kanila ang kompletong team ng Kumamoto Daiichi na Animoy Super Express kung umarangkada. Iniisip ni Kinjo na talo sila sa bilang dahil apat lang sila, at si Tadakoro umano ang tanging pag-asa nila sa ganoong pagkakataon, pero hindi nila alam kung nasa na ang dalawang iyon ni Onoda. Sa mga oras na ito ay napakalayo na rin sa kanila ng Hakone Academy at Kyoto Fushimi, pero ang bawat isa sa kanila ay tahimik lang at nagsisikap humabol. Sinabi ni Naruko kay Imaizumi na magpalit na sila ng pwesto pero tahimik lang si Imaizumi at hindi kumikilos. Inis na si Naruko kay Imaizumi kaya lalo silang minaliit ng mga taga Kumamoto dahil hindi umano sila mananalo kung iisa lang ang sprinter nila, at sinabing ang may green tag na taga Sohoko ay nasa bandang hulihan at nangunggelelet kasama ng iba pang naiiwan na sa likuran. Natigilan si Naruko at tinanong kung totoo ba ang sinasabi ng isang siklista, at kung sino umano ang umaalalay kay Tadakoro. Nang sabihin ng lalaki na ang batang nakasalamin ang nagsasagawa ng drafting ay napangiti ang tatlo at nabuhayan sila ng loob. Dahil doon ay si Kinjo na muna ang nanguna para maipahinga ni Naruko ang mga binti nito, sapagkat ngayon umano na alam na nila na kasunod lang nila ang dalawa ay hindi na sila pwedeng magpatalo pa sa ibang team. Nagtaka si Naruko kung bakit inako ni Kinjo ang pagdadrafting gayong ito ang ace ng team na dapat ay nasa likuran lang para tipirin ang lakas na meron ito. Ngunit para kay Kinjo kung iyon umano ang dahilan para manatili sa lab ang iyon ay gagawin niya para sa team, at kung may isang nahihirapan ay gagawin umano nila ang lahat para tulungan iyon. Huli na nilang naungusan ang mga taga Kumamoto habang naalala ni Imaizumi ang nangyari sa kanila kanina. Huminto siya sa tabi ng daan at sinabing iwan na siya doon ni Kinjo dahil sa pagkadismaya niya sa kanyang sarili na natalo siya ni Midosuji. Sinabi sa kanya noon ni Kinjo na hindi niya na kailangang lumaban pa pero nakiusap ito sa kanya na makasama pa ng buong team. Hindi niya na kailangang mag-draft basta pumadyak lang umano siya sa likuran, sapagkat ang suot nilang jersey ay makukumpleto lang kung buo ang team lalo na at ang Inter-High ay isang team battle. Gayunpaman sa mga oras na ito ay naisip ni Imaizumi na hindi siya pwedeng sumuko para sa buong team ng Sohoko at muling nabuhay sa puso niya na kalabanan si Midosuji. Samantala, 2 kilometro na lang at mararating na nina Shinkai ang checkpoint pero ipinagpapatuloy lang ni Midosuji ang kanyang stratehiya habang pinagtatawanan si Shinkai. Tinanong naman ni Ms. Ota si Fukutami kung sino sa tingin nito ang mananalo sa karera ng dalawa. Sumagot si Fukutami at sinabing sa tingin niya ay si Shinkai ang mananalo dahil nung unang pagkakakilala pa lang nila ay napakabilis na nitong magpatakbo ng bisikleta at ni minsan ay hindi pa iyon natalo sa pabilisan. Bagamat may isang bagay na nagpabago sa pasya ni Shinkai para tumuloy sa pagbibisikleta, sinabi ni Fukutami na ngayon ay alam niya na napaglabanan na yun ni Shinkai gamit ang lakas nito. Alam ng mga taga Kyoto Fushimi na ang tinutukoy ni Kinjo ay ang tungkol sa kuneho, at iyon nga ang ginamit ni Midosuji na panlilinlang laban kay Shinkai. Itinuro ni Midosuji ang kanyang labi sa gawing kaliwa at saka pakantang sinabi na sa kabundukan ay may kuneho, bagay na nagpalaki sa mga mata ni Shinkai. Gayunpaman, hindi nagpadaig si Shinkai sa mga sinasabi ni Midosuji at sinabing hindi iyon nakakatulong sa kakayahan nito sa pagbibisikleta. Ngunit may isang bagay pang nalalaman si Midosuji tungkol sa kanya, ang takot niya na mag-overtake pakaliwa simula nang masagasaan niya ang kuneho. Nang mga oras na iyon ay nasa 1.5 kilometro na lang sila bago ang checkpoint pero sa tuwing lalampasan niya si Midosuji sa gawing kanan ay hinaharangan siya nito at ang kaliwang gawi ang ibinibigay nitong daan sa kanya. Habang kumikitid ang daan papuntang finish line ay nanatili lang ito sa kanan nang sa gayon ay hindi makaabante si Shinkai. Gayunpaman, naalala ni Shinkai ang sinabi noon ni Fukutami na lusutan pa rin niya sa kanan ang kalaban ng buong lakas dahil hindi naman umano niya kailangang paglabanan ang takot niya sa paglusot sa kaliwa bagay na sinang-ayunan ni Natudo. Dahil doon ay nagkaroon si Shinkai ng lakas ng loob kaya habang nag-iinsayo ay nagpasalamat siya noon kay Fukutami na may malaking paniniwala sa kanya. Sa mga oras na ito ay nag-iisip si Shinkai ng posibleng paraan pero dahil wala namang anumang tumatawid o sagabal sa daan ay sinubukan niya na sa kaliwa lumusot, ngunit bigla siyang bumagal nang maalala na naman niya ang tungkol sa kuneho. Kasabay niyon ay sinasabi ni Ms. Ota kay Fukutami na tatalunan ni Midosuji ang pinakamabilis na siklista ng Hakone pagdating sa sprint sa pamamagitan ng kahinaan yon. Gayunpaman para sa mga taga-Hakone ay hindi umano basta nagpapatalo si Shinkai pagdating sa pabilisan. Maya-maya pa ay bigla na lang tinanong ni Shinkai si Midosuji kung narinig na ba nito ang tungkol sa Diablo na nagpapakita sa kahabaan ng Hakone. Nagtaka si Midosuji kung anong ibig sabihin ni Shinkai nang bigla niyang mapansin na may kung anong nagbabago dito. Nag-ala Diablo si Shinkai at sinabing lalampasan pa rin niya si Midosuji. Habang dumadaan sa kaliwang bahagi ay humihingi si Shinkai ng tawad sa alaga niyang kuneho dahil kasalanan niya ang pagkawala ng ina nito pero kailangan niya umanong gawin ang bagay na iyon at ipagpatuloy lang ang laban.
Sa ngayon ay 500 metro na lang ang natitira at tuluyan ng naungusan ni Shinkai si Midosuji, ngunit hindi pa rin ito makakapayag dahil iniisip nito na sa karera ng road bike parang langit at lupa ang pagitan ng nauuna at pangalawang sprinter. Babagsak umano ang moral ng ace sprinter na hindi nanguna sa laban kasama ang buong team. Pilit na humabol si Midosuji sa huling natitirang 300 metro habang sinasabi na siya ang magiging tunay na kampiyon. Nagpantay silang dalawa hanggang sa 50 metro na lang ang natitira, pero sa huli, kahit anong pilit ni Shinkai na siya ang mauna ay si Midosuji pa rin ang nakakuha ng green number tag sa ikalawang araw ng laban. Masayang masaya si Midosuji, habang nagulat naman ang ibang mga taga-Hakone nang makita ang resulta. Dahil doon ay humingi ng tawad si Shinkai kay Fukutomi pero sinabi ng kapitan na ayos lang yun dahil ibinigay naman ni Shinkai ang lahat ng kanyang makakaya. Pinagpahinga na ni Fukutomi si Shinkai sa hulihan, at pinauna naman ito si Izumaida dahil tiyak ay mas lalo pa umanong bibilisan ngayon ng mga taga-Kyoto kaya hindi sila dapat magpahuli. Hindi nagtagal ay nakarating na ang mga taga-Kyoto Fushimi sa feed zone na siyang umpisa ng second half ng karera. Kasunod ng mga ito ang mga taga-Hakone Academy, at habang tinatanggap ng mga iyon ang kanilang mga pagkain ay hindi naman makapaniwala si Sugimoto sa ipinapakitang lakas ng dalawang nauunang team. Labis itong kinabahan pero sinabi ni Teshima na hindi magtatagal ay darating na rin ang team nila. Para kay Teshima ay hindi sila maaaring magpaapekto at basta na lang sumuko kahit 4 pa lang ang nasa team nila. Patuloy na nag-overthink si Sugimoto tungkol sa team pero sinabi ni Teshima na maniwala lang sila at kung ano man ang mangyari sa team ay kailangan lang nila ang mga iyong suportahan at maniwala na ang team nila ang mananalo sa labang iyon. Maya-maya pa ay natanong na nila ang third place at iyon ay ang Team Sohoko, bagay na ikinatuwa ng mga ito dahil ibig sabihin ay may pag-asa pa sila. Habang patuloy na pumipidal ay malaki ang paniniwala ni Kinjo at Makishima na makakahabol sa kanila sina Onoda sapagkat sa second half ngayong araw, ang huling 40 kilometro sa finish line ay makikitang mataas na ang daan patungo sa kabundukan ng Fuji, ang route 139 kaya wala na umanong makakapigil pa kay Onoda na makahabol sa climb na iyon. Samantala, ang kaninang team ng Kumamoto Daiichi na sumusubok na manguna sa Team Sohoko ay ngayon ay naabutan na nina Onoda, ngunit hindi nag-alala si Tore dahil malapit na naman umano sila sa pataas na daan kaya sigurado ito na mauubos ang lakas ng mga iyon. Pero laking gulat nila nang marinig at makita na nagagawa pang tumawa ni Onoda. Hindi nagtagal ay umarangkada na si Onoda, bagay na ikinagulat ng mga taga Kumamoto sapagkat hindi nila inakala na climber ang bata. Habang inaakyat nila ang bahaging iyon ng daan ay naisip ni Tadakoro na tulad ng sinabi noon ni Kinjo ay kakaiba at nakakagulat nga si Onoda kaya ngayon ay naroon siya at lumalaban pa rin dahil sa batang iyon. At dahil sa mga ngiti ni Onoda ay napapangiti na rin siya kaya niyaya niya ulit ito na kumanta silang dalawa. Napagtanto rin niya na tama ang sinabi ng kanilang coach na si Onoda ay nagtataglay ng kasiyahan kapag ito ay nagbibisikleta, at iyon ang dahilan kung bakit nagawa pa rin siyang alalayan nito kahit mas maliit yun sa kanya. Maya-maya pa ay natanong na nila ang iba pa nilang mga ka-team, bagay na nakapagpasaya sa kanila, at sa pangyayaring iyon ay sinambit ni Tadakoro kay Onoda ang labis na pasasalamat habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata, sapagkat inakala niya kanina na hindi niya na makikita pang muli ang mga iyon. Sa wakas, sa huling 30 kilometro, sa ika-11 oras ng ikalawang araw ay nabuo na ang 6 na miyembro ng Sohoko. Tuwang-tuwa si Naruko habang binati at pinuri naman ni Kinjo ang ating bida. Hindi makapaniwala si Makishima na nagawa nga iyon ni Onoda, habang nagbago naman ang ihip ng hangin para kay Imaizumi nang makomplito na sila dahil para dito ay may kakayahan talaga si Onoda na baguhin ang ihip ng hangin sa paligid. At ngayong buo na sila ay pinapwesto na sila ni Kinjo para humabol at lumaban sa dalawang nauunang team. Nanguna si Onoda sa pataas na daang iyon, dala ang kanilang buong grupo na may iisang layunin. Nang mga oras na iyon ay nangunguna na sa Hakone ang team ng Kyoto Fushimi, bagay na ikinagulat ng mga manunood, habang patuloy namang tumatawa si Midosuji dahil sa pagkatalo ng pinakamagaling na sprinter ng mga iyon at sinabing oras na para tapusin nila ang laban. Ngunit biglang napansin ng mga manunood na unti-unti nang nawawala sa ayos ang mga taga-Hakone, at may 100 metro na umano ang pagitan mula kay Fukutomi hanggang sa pang-apat na siklista na si Izumaida. Habang pilit na humahabol ay napalingon si Izumaida sa iniidolo niyang si Shinkai at naalala kung paano niya ito hinahangaan noon pa man. Sa kabila ng pambihira nitong husay, bilis, at lakas ay hindi niya ito nakitaan na nagyabang kailanman, kaya naman ginawa niya ang lahat at nagsumikap upang maging isang sprinter tulad nito. Napakasaya niya noong malaman na magiging magka-team sila ni Shinkai para sa darating na Inter-High, at ito rin ang naging inspirasyon niyang mga career, pero pumangalawa lang ito ngayon laban. Huli silang inasar ni Midosuji tungkol sa pagkatalo ni Shinkai, bagay na ikinagalit ni Izumaida kaya pinatulan niya na iyon para maipagtanggol ang ka-team. Ngunit pinigilan siya ni Fukutomi at sinabing tama naman ang sinasabi ni Midosuji, na ang resulta ang basehan.
Dagdag pa nito na siguro ay kasama sa plano ni Midosuji na galitan sila pero may karapatan umano iyong magsalita bilang iyon ang panalo at ang talunan ay dapat manahimik na lang. Dahil doon ay mas lalong nagalit si Izumaida at sinabing dapat alalahanin ni Fukutomi na nakipaglaban si Shinkai para sa kanila, pero maging si Tudo ay sinaway na rin siya kaya lalo siyang inesor ni Midosuji at sinabing ang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo ay isa sa ugali ng mahihina. Pagkatapos ay sinabi ni Midosuji sa kanyang team na oras na para sa panlabintatlong bahagi bagay na ikinagulat ng mga iyon, kaya ipinaalala dito ni Ishigaki na nasa pang-10 pa lang sila. Sinabi ni Midosuji na hindi siya nagkakamali dahil tatapusin na umano nila ang laban na iyon ngayon bagay na ikinagulat ni Ishigaki. Napaisip si Fukutomi at Tudo kung ano ang binabalak ngayon ni Midosuji, nang biglang umarangkada si Ishigaki habang sinasambit sa kanyang isip ang paghingi ng tawad. Sinabi ni Midosuji na patayan ang panlabintatlong bahagi na iyon dahil ang diskarte niya ay iwan ang mga sprinter na hindi kayang umakyat ng bundok. Nagulat si Izumaida sa planong iyon pero sinabi ni Midosuji na sa labanan ng mga siklista, ang pag-iwan sa mga pabigat para umabante sa finish line ay isa lamang patunay ng paggamit ng utak. Sumang-ayon si Fukutomi sa sinabi nito bagay na ikinagulat ng team nito. Umarangkada si Fukutomi at tuluyan na silang nagkawatak-watak sa linya, habang sumemplang naman ang dalawang sprinter ng Kyoto Fushimi at tuluyan ng sumuko at nag-drop out dahil sa pag-iwan sa mga ito ni Midosuji. Dahil doon ay nag-ilusyon si Izumaida na kinain na siya ng lupa nagbigla siyang tanungin ni Manami kung ayos lang siya. Bumalik ang wisyo niya at pilit pinakalma ang sarili pero nakita niya na nahihirapan na rin sina Shinkai at Arakita, at napaisip siya na baka tuluyan ng sumuko ang mga ito. Nang mga oras na iyon ay natutuwa naman si Midosuji kay Fukutomi dahil sa pag-iwan umano nito sa mga pabigat at ang pagpapakita sa mga iyon na wala itong awa. Ipinagpatuloy nito ang paglason sa utak ni Fukutomi at sinabi pa na dapat lang pangalagaan ng mga ito ang suot nilang numero na simbolo ng kanilang panalo, at ang pag-iwan umano sa mga mababagal nitong kasama ay isang patunay na si Fukutomi ay isang tunay na kampyon. Tumugon si Fukutomi at sinabing simple lang ang patakaran ng grupo niya para manalo sa karerang ito, at iyon ay kung sinong malakas ay siyang mananalo. Napatingin naman si Tudo sa kanya at sinabi sa sarili na inakala niya na may puso si Fukutomi tulad ng una niya itong nakausap. Biglang sinabi ni Midosuji na 12 kilometro na lang bago ang finish line pero bago iyon ay meron munang checkpoint sa susunod na 2 kilometro kaya nakipagpustahan ito kay Tudo dahil ito umano ang nanalo bilang hari ng kabundukan kahapon. Ngunit binawi rin agad ni Midosuji at ng asar na sinabing kailangan nga palang protektahan ni Tudo ang ace na si Fukutomi dahil 2 na lang ang mga iyon habang sila ay 4 pa. Dahil doon ay umarangkada na ito ng mag-isa hanggang sa marating na nito ang checkpoint bagay na hinangaan ng mga manunood dahil pareho na nilang nakuha ang green at red tag. Naulipat na rin sa mga ito ang atensyon ng mga tao kaya sinabi ni Midosuji na oras na para ipasa sa kanila ang korona. Nakaramdam si Ishigaki ng sarap sa pakiramdam habang naririnig ang hiyawan ng mga tao para sa kanila, at tulad ng sinabi ni Midosuji, nakipaglaban sila ng matindi sa kasalukuyang kampyon para sirain ang diskarte ng mga iyon sa karera. Naalala niya noong binubuo pa lang niya ang team nila ay sinabi niya na tibay ang pinakamahalaga sa pagbibisikleta. Tibay ng katawan at loob hanggang makarating sa finish line pero mahirap umano iyong gawin ng nag-iisa kaya gusto niyang bumuo ng team na hindi lang may tibay kundi may malasakit din sa isa't isa. Pero nabigo siya sa pangarap niyang iyon noong araw na sumali si Midosuji sa kanilang team. Simula noon ay nagbago na ang lahat sa kanila kaya hindi niya gusto ang pamamalakad niyon sa team, pero hindi niya maipagkakaila na mula sa pang-9 na koponan noong nakaraang taon ay sila ngayon ang nangunguna sa huling 10 kilometro ng laban. Nakakahiyaman para sa kanya na aminin ay naisip niya na baka tama nga ang lahat ng sinasabi ni Midosuji, kaya sa isip niya ay humingi siya ng tawad kina Ihara at Yamaguchi dahil pinabayaan niya ang mga iyon at hindi siya naging malakas. Dahil sa mga iniisip niya ay napansin ni Midosuji na bumabagal siya kaya sinabi nito sa kanya na huwag siyang magpakampante dahil hindi umano ito magdadalawang isip na iwanan siya. Dagdag pa nito na itigil na ni Ishigaki ang pag-iisip dahil hindi umano iyon ang panahon para sa drama, kaya kalimutan na umano niya ang mga kaibigan niya na walang kwenta hanggang sa wala nang matira sa kanya kundi ang kagustuhan lang na manalo, at kapag nagawa umano niya iyon ay magugulat na lang siya sa tagumpay niya. Pagkatapos nun ay umarangkada na naman ang mga taga-Kyoto at sinabi ni Midosuji na gagawin na nila ang pang-14 na bahagi, ang pag-arangkada nila sa pamamagitan ng pagpapalitan sa paghila. Nang mga oras na iyon ay wala nang ibang nasa isip ni Ishigaki kundi ang tagumpay at pagkapanalo, dahil iyon din naman umano ang dahilan kung bakit siya sumali. Kaya nang nalaman niya na namuna ang ace ng Kyoto ay napakasaya niya, at ngayon ay nagawa nilang sirain ang formation ng Hakone at 2 na lang ang natitira sa mga iyon. Konti na lang at mararating na nila ang tuktok, at sa saktong pang 8 kilometro ng daan ay nakipaghalang na siya kay Mizuta. Nang mga oras na iyon ay iniisip ni Ishigaki na kailangan nilang pabagsakin ang 2 natitira ng Hakone, ngunit nang mapalingon siya ay nakita niya ang 2 na nakikipagsabayan pa rin sa kanila.
Tinawanan ni Midosuji ang dalawa at nang biglang sabihin ni Ishigaki na hayaan sana siya ni Midosuji na kausapin ang ace ng Hakone Academy bago magtapos ang karera. Nagpantay ang dalawa at doon sinabi ni Ishigaki na huwag na ng mga itong pilitin pang makipagsabayan dahil pansin niya na pagod na si Tudo sa pag-alalay kay Fukutomi simula pa kanina. Imposible na rin umano na manalo ang dalawa laban sa kanilang apat pero tinanong siya ni Fukutomi kung paano siya nakakasiguro. Sumagot si Ishigaki at sinabing mula doon ay may bahagyang paakyat at maiksing pababa bago makarating sa finish line, at naubos na umano ang lakas ni Tudo sa patag kaya hindi na nito kayang hilahin si Fukutomi paakyat. Iyon umano ang kulang sa team ni Fukutomi ngayon, hindi tulad sa kanila na silang dalawa ni Miss Ota ang pwedeng mag-draft sa team. Dagdag pa ni Ishigaki na nung oras na iniwan ni Fukutomi ang mga kasamahan ay talo na agad ito, pero sinabi ni Fukutomi na wala siyang natatandaan na iniwan niya ang mga iyon, bagay na ipinagtaka ni Ishigaki. Nagsalita si Miss Ota at sinabing nagpapanggap lang si Fukutomi dahil sinabi naman umano talaga nito na hindi nito kailangan ng mga pabigat na bagahe. Kung ganoon para kay Fukutomi ay walang alam ang mga ito kung paano sila nagsanay at kung gaano sila naghanda para doon. Bilang sila ang kampyon ay batid ni Fukutomi na malaki ang inaasahan ng maraming tao sa kanila kaya hindi umano sila magpapatalo dahil mas malakas pa sila kesa sa inaakala ng mga taga-Kyoto, at sa team ng Hakone ay wala umanong pabigat na bagahe. Nang mga oras na iyon ay nagpapatuloy pa rin ang apat na taga-Hakone, at nang makita ni Izumaida na nanghihina na sina Shinkai at Arakita ay kinumusta niya na ang mga ito at sinabing huwag ang mga itong susuko. Nagsalita si Arakita at sinabing napakainit ng panahon kaya tumahimik na lang muna umano si Izumaida dahil hindi naman ito nakakatulong. Dagdag pa nito na pagod na siya sa patuloy na pag-alalay sa sobrang pagod na rin na si Shinkai. Huling tinanong ni Izumaida kung ayos lang si Arakita pero sa halip ay isinisi nito kay Shinkai kung bakit sila naunahan ng mga taga-Kyoto at sinabing netoringan pa naman itong ace sprinter. Nagulat si Izumaida sa mga sinasabi ni Arakita kaya sinubukan niya itong pigilan pero tumunghay na si Shinkai at pinasalamatan pa nito si Arakita at sinabing kahit papaano ay nakabawi-bawi na iyon. Napangiti na si Izumaida dahil nakita niya sa mga ito ang isang higit pa sa pagtitiwala at nag-uumapo umano ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa. Maya-maya pa ay sinabi ni Arakita na hindi niya gusto ang katayuan nila sa karerang iyon, kaya sinabi ni Shinkai na kailangang gumawa sila ng paraan. Natuwa si Manami at sinabing ang una nilang dapat gawin ay pagsikapang habulin si Fukutomi, kaya nagpresente siya na siya ang mag-aalalay sa tatlo. Agad na umarangkada ang apat pero habang pumapadyak ay ipinaalala ni Izumaida na sinabihan sila kanina ni Fukutomi na pabigat, kaya sinabi ni Arakita na kabaligtaran ang ibig nitong sabihin sapagkat ang team pa rin nila ang nagtataglay ng single-digit tag at isa lang ang ibig sabihin yon, na wag silang susuko. Samantala, napansin ni Miss Ota na kanina pang hindi mapakali si Midosuji dahil mayat maya ang pagsulyap nito sa likuran kaya ipinaalala nito ang sinabi ni Fukutomi na kung sino ang mahina ay siya ang mangunggelelat sa labang iyon. Nagsalita si Fukutomi at tinanong kung hindi pa rin naiintindihan ni Miss Ota na ang cycling club ng Hakone Academy ang pinakamalawak sa buong bansa. Wala umanong palya ang training nila at sanay na sila sa ganoong klase ng laban, at sinabing ang ika-6 na kasapi ng Hakone sa labang iyon ay talagang tunay na malakas. Doon na nagulat ang mga taga-Kyoto dahil nagawang makahabol ng apat at ngayon ay kumpleto na muli ang mga ito. Umabante pa una si Manami at hinalangan muna si Tudo habang humingi naman ng tawad si Shinkai kay Fukutomi dahil sa pagkatalo nito kanina pero sinabi ni Fukutomi na wala iyon dahil hindi pa naman umano tapos ang laban. Pagdating nila sa huling 6 na kilometro ay sinabi ni Fukutomi na humanda na ang team dahil sila pa rin ang magiging kampyon, bagay na kinainisan ni Miss Ota. Dahil doon ay umarangkada si Miss Ota kaya sinigawan ito ni Midosuji at sinabing hindi ito dapat manguna habang wala siyang ibinibigay na senyas. Hindi rin umano ito dapat nagpapadala sa pananakot ng mga taga-Hakone dahil ang bawat sulok ng pangyayaring iyon ay kontrolado pa rin nila. Nagsalita si Fukutomi at sinabing hindi pa rin talaga naiintindihan ni Midosuji ang sitwasyon, nang biglang may marinig si Midosuji mula sa likuran kaya tinanong ni Fukutomi kung nararamdaman na ba nito ang palapit na pagbulusok ng mga iyon. Hindi makapaniwala si Midosuji habang iniisip na sumuko na ang mga iyon kanina pero sinabi ni Fukutomi na may isa pang team na makikipag-unahan sa kanila patungo sa finish line, na kahit gaano pa umano kabugbog at pagod ay hindi ang mga iyon basta marunong sumuko. Doon na lumitaw ang Team Sohoko na inaalalayan ni Onoda, bagay na labis na ikinagulat ni Midosuji, kaya napagtanto nito na hindi basta-basta siklista si Onoda tulad ng inaakala niya. Masayang-masaya ang Team Sohoko, lalo na si Onoda, pero mapapansin na dahil sa sobrang pagod ay halos matamba na ito sa bisikleta kaya inalalayan muna ito ni Naruko. Habang hindi pa rin makapaniwala ang mga taga-Kyoto na naroon at buo ang Team Sohoko ay binati naman ni Fukutomi ang team na binuo ni Kinjo, pero tinanong niya kung paano pa ang mga ito lalaban at mananalo gayong pagod na ang mga ito at wala nang anumang lakas pa. Nang mga oras na iyon ay hinang-hina na talaga si Onoda pero patuloy na pinalalakas ni Naruko ang loob nito.
Ngunit sa hindi sinasadyang pangyayari ay nabitawan nito si Onoda dahil bumigay na sa pagbagsak ang katawan ng bata. Gayunpaman, agad itong inalalayan ni Imaizumi at sinabing hindi siya papayag na basta na lang susuko si Onoda. Ipinaalala nito kung gaano ang hirap na pinagdaanan ni Onoda para lang maisuot ang jersey na iyon. Nag-draft din ito para kay Tadakoro at nangako na hahabulin ang Hakone at nagawa naman nga iyon ni Onoda. Inamin ni Imaizumi na nung una ay hindi siya naniwala sa sinabi ni Onoda, at minaliit niya ang kakayahan nito na dalhin ang buong team parating sa bandang unahan ng laban pero talagang nagawa pa rin yun ng ating bida. Habang pinapanood niya si Onoda mula sa likuran ay marami umano siyang natutunan, at sinabing makakapasok sila sa patatlong araw ng laban at makakatawid sila sa finish line. At kung sinasabi umano ni Onoda na hindi na nito kaya pang pumadyak ay siya mismo ang gagawa ng paraan para makarating si Onoda sa finish line. Natuwa si Naruko dahil muling nabuhayan ng loob si Imaizumi matapos ang pamamahiya dito ni Midosuji sa laban na iyon. Nagsalita naman si Fukutomi at sinabing nararamdaman niya na gusto talagang manalo ng mga taga Sohoko, kaya dapat ay patunayan umano ng mga ito sa natitirang kilometro, at sa pangalawang araw na ito ay iyon na umano ang magiging huling laban nila. Simula doon ay mas binilisan na ng mga taga Hakone ang pagpadyak pataas hanggang sa malampasan na nila ang mga taga Kyoto. Hindi naman nagpahuli ang mga taga Sohoko at agad na humabol sa mga taga Hakone dahil kung hindi umano sila makakaabot ay mauuwi lang sa wala ang mga pinaghirapan nila. Hindi nagtagal ay hinalangan na ni Tudo si Manami sa pagdadraft sa huling 5 kilometro ng daan, habang iniisip naman ni Makishima na mukhang hindi na kaya ng mga binti niya na makaabot sa tuktok. Dahil doon ay umabante si Tadakoro at sinabi kay Makishima na hayaan siya nito na siya ang mag-draft para sa Team Sohoko. Pagkatapos ay umarangkada na si Tadakoro at sinabing nandito na ang taga Sohoko na kilala bilang Bullet Train. Tumulong din si Naruko para sa ikaabante ng team nila, habang iniisip naman ni Fukutomi na sa nakaraang mga taon ay lagi siyang nananalo sa bawat karerang sinalihan niya. Nakalaban at nakaharap niya na ang iba't ibang ace ng iba't ibang team, pero ang team na talagang tumakot at nagpaigting ng damdamin niya ay ang Team Sohoko na binuo ni Kinju. Habang unti-unti silang lumalapit sa finish line ay pilit pinalalakas ni Onoda ang loob niya, at iniisip na kaya siya tumagal hanggang sa estadong iyon ay dahil sa mga kasama niya na siyang tumulong sa kanya. Hindi nagtagal ay mas binilisan pa nila ang pagpadyak para sa huling laban sa ikalawang araw.